Totoo ba ang Diyos? Habang hinahanap mo ay liwanag, masusumpungan mo ay kaliwanagan. Habang hinahanap mo ay dilim, lilim ang iyong mananaha. Pagharian kayo, mga mahal ko. Sino ang may gusto sa liwanag? Sino ang may gusto sa dilim? Kawawa naman kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kumusta ka na, anak? Sa totoo lang minsan ang tao ay takot na mahawa sa sakit, ano? Kumisa naman, kung sino yung kinatatakotang mahawa sa sakit, wala namang nanghawa, nagkasakit. Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Subalit, ang Kristo, lahat ng may sakit na kasalamuhan, nakaharap. Bakit di nahawa ang pagkatao? Dahil ang Espiritu, kaya't hindi nahawa sa ugaling tao. Buhay ba ang Diyos? Hindi natutunan ang pansanlibutan, kundi nakihalubilo, kumain, nakitungo. Ang Kristo kahit sanda ko magtungo may kasama, maliban ng nag-iisa ng manalangin sa hardin ng Getsemani. Kaya't ang Kristo'y nakisalamuha rin, nakitulog, at pinili ang tinunguhan. At kung tunay na lingkod ka ng Kristo at Espiritu niyang nasa sayo, may talambuhay siya na may kawangis ka. Subalit, hindi mo kailanman matutularan ng isang Kristong ipapako at doon mamamatay. Kaya't huwag mo ipako sa damdamin mo ang nakamamatay na hirap ng loob mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Magbata ka gabi, malay mo isang araw nakalaya ka rin naman. Walang nagbata, nagpagal, naghintay na hindi pinalaya. Pakatandaan nyo yan. Ano man ang pinagdaanan, kung katapatan ng puso mo'y nariyan, walang bigat, walang hirap habang ika'y tumatahak. Alam kong man, oo, dahil tao ka, may mata kang luluha. Oo, dahil tao ka, may katawang kang mahihirapan. Subalit ang Espiritong taglay mo'y di kabibigatan. Kaya't siyang magpapagaan sa iyong mga pinapasan. Alam kong man magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Makaupo lang po sandali. Papaliwanag ko lang maigit mabuti sa mga matagal magdasal at lalo ng
dasal ng dasal na walang patid. Hindi po ba kapag dumudulog kayo, halimbawa dinudulog nyo, Panginoon, wag mo po akong pahintulutang matangay ng tukso. Alisin mo po sa isip at damdamin ko itong pumapasok na ito. Panginoon, ayaw ko po ng ganitong damdamin sapagkat alam kong ako rin ang mahihirapan. Di pa pagtindig mo, dama mo ng Diyos? Ba't walang pagbabago? Ba't di nagbabago? Ba't walang naiba? Ba't walang nababago? Di ba kaya kayo naririto, ginagamot kayo ng Diyos? Ano ginagamot sa inyo? Sakit lang bang pisikal o isip nyo? Kapag ang tao'y nagpapagamot at tunay na tinanggap ang Ama, gagamutin niya isip niya una. Ang una niyang gagamutin pag-iisip. Upang maabot mo, matarok mo ang kanyang layunin at kanyang matuwid. Upang maunawaan mo ang kanyang aral. Kaya't lahat ng lumalapit sa kanya, dito muna siya pumapat bago ka pasukin sa loob. Kaya kapag nakapasok dito, tatagos sa loob mo, mararamdaman mo ang aral at salitang totoo. Kaya kahit di ka maglumuhod at di ka mangunyapit, ang binibigay niya sa iyo ay gaan ng dibdib. Kaya sa inyong mga matagal manalangin dyan, bagu-baguhin nyo naman din ito. Kung kayo'y dasal ng dasal, nagpapahirap naman kayo sa inyong mga kapwa-tao, anong silbi ng panalangin ninyong wala ng patid? Mas mainam pang di ka dasal ng dasal, dulog ng dulog, magpagaan ka lang ng loob sa kapwa mo, isang mabuti na ito. Sapagkat ang di ka magpahirap ng kapwa mo, at kapwa mahalin mo, isang mabuting palatanda ang Diyos mo'y nasa iyo. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Subalit, umiyat-miyay dulog ka ng dulog. Isip mo man na hindi nahahawi ang dilim. Paano ka natanglawan ng dinulugan mo? Sino dinulugan mo? Ba't di na iba ang dulog mo? Dapat dumulog ka. Panginoon, ang kahinaan ko'y palakasin mo. At ang lakas na ito'y madama ko. Kahit karampot lang ang dinulog mo, pagtindig mo'y malakas ka na tao. Sapagkat ang nagpalakas sa iyo, ang Diyos na nakinig at sinampitan mo. At yan ang pawang katotohanan, kailangan mo na damhin mo siya. At kung dinadama mo siya, dumudulog ka, napapadaman niya kung papaano kumilos at tumupad sa buhay mo. Kaya't ngayon ikaw ay nakadamat nakakilos sa Kanya. Yaon ang palatanda, ang takot ka na sa Kanyang mawalay pa. Kaya't kung wala kang naramdaman, sinukat ano ka, kawawa ka naman. Ang lahat ng ito, kapag may tinuturan, hindi lang sa isang tao, hindi lang sa dalawang tao, kundi para sa lahat ito. Kaya't kung akayo, kung isa sa inyo'y narito, dalawa sa inyo'y narito, tatlo sa inyo'y narito, apat sa inyo'y narito, lima sa inyo'y narito, yung hindi totoong pag-iisip at ang damdamin ay marupok, yun ang nagsasabing, sinaktan na naman ako. Alam kong magagawa ang Ama. Yan ang patotoo, kayang baguhin ang iyong tono, kayang ibaba at maibaba ito. Ikaw tao, di mo kayang ibaba ang pag-uugali mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo ay nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig
umangkin at tanggapin. Alam kong may, pwede na yan, ano? Ay, ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari dyan. Si John hindi na mananalangin lagi yan. Si John hindi na mananalangin lagi yan. Si John magpapakahusay na lang. Ano, John? Mabuti pa si John. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos, anak? Ilang taong ka na? 31? 21? Kabata pa, no? Ikaw, anak, ilang taon? 20? 20, 21 na. Magkahano? Ano? Ang isang magulang, ang hirap ng kalooban, ang nararamdaman kapag nakikitang may karamdaman ng anak, ano? Tunay nga, kaya ang isang magulang dapat malapit sa Panginoon upang hindi niya matinding maramdaman ang hirap at sakit ng kalooban. Tama ba? Kapag ang magulang malapit sa Panginoon, hindi masyadong mabigat dito yung dinadala. Wala dito. Bibig lang nagsasabi, pero dito wala. May nararamdaman ba kayo? Pag may nararamdaman na pa, pagka may sinasabi Espiritu, hindi mo masabi-sabi. Dahil sinasaalang-alang mo yung tao, parang ang hirap dito, no? Ganyan po. Sa totoo lang, pag kayo'y ginagamit ng Panginoon, ng Espiritu Santo, ng Espiritong Banal, at may dinadatal sa pinipigilan mo, dahil ayaw mo sabihin, dito, pasubali ko sa iyo, bakit kinikuyo mo ang aral ko, ba't di mo ilantad, ba't di mo ila? Kapag tumugon ka, sumunod ka, wala na. Kay saya, kay sarap, kay ganda, kay gaan. O kayong mga lingkod, di nyo ba nararanasan iyon? Kayong mga naglilingkod, kayong mga ginagamit sa pangungusap, hindi nyo nararanasan yon? Yung pag mayroon kayong gustong ipabatid ang Espiritu, di nyo mailuwal, di nyo nasasambit. Di ba kayo dito nahirapan? Pero hindi kayo nagagalit. Pinadadama ng Panginoon kung paano yung hirap na, bakit ba tayo mo sundin? Para sa matwid, para sa mabuti. Tama po ba? Pero hindi yun nararamdaman mo dahil galit ka. Kaya dahil hindi ka nagagalit, masaya ka. Buhay ba ang Diyos? Kapag halimbawa, 4 na taon na, yung nakikita mong ganun, pagmamahal pa ba ng Diyos yun? Diba, hindi na. Di na. Alam niyo po, Diyos ko, tama ko. Bilang po kunsing, ang dami ko na pong nakita. Alam niyo, tinatanong ko sa Panginoon, Ama, pag halimbawa po, 1 taon nang nakaratay ang pasyente, 1 taon nang nakaratay na kung ano-ano yung nakasaksak na tubo, kalooban pa ba ng Diyos yun? Ha? Hindi mo lang isuko, no? Alam niyo po, ang tunay na pag-ibig, sinusuko mo yun dahil nararamdaman mo, hirap na siya. Di ba?
Ang tunay na pagmamahal po? Opo, sapagkat kung pagagalingin ka, ang isang taon ay sobra na. Kapag lumagpas pa doon, pasakit na yun, Diyos ko. Ano? Yung maraming may tubo rito, may tubo, may tubo. Gusto ba ninyo yon? Kayo gusto nyo yon? Ay, salamat sa Ama. Hilingin nyo po sa Kanya na huwag nung danasin nyo. Opo, nahihiling naman niya. Kung binibigay nyo sarili nyo. Pag binigay nyo sarili nyo, bibigay niya yaon. O ba't ikaw? Walang ininom na gamot, gumaling ang toxic goiter mo. Luwa na mata mo, ba't nagbalik sa dati? Ba't yung mga luwa ang mata hindi nagbabalik sa dati? Pag di ka sumukong ganap, hindi babalik sa dati yun. Ikaw, natanggap mo, kaya bumalik yung mata mo. Siya, luwa ang mata sa katotohanan lang. Lumuwa ang mata niya. Bural, yung tawag, bural. Bural. Pero ngayon, sino magsasabing siya? Luwa, yun nga, bural, yung tawag, luwa. Kasi, binalik ng Diyos sa normal. Ngayon, pag pinagaling ka naman ng Diyos, nakatala dito sa Biblia, maliwanag yun, pinagaling na kita. Huwag ka nang magkasala pa, sapagkat higit pa sa nawala sa'yo, ang maaring ibalik ko. Nakakatakot. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya kayo pong mga pinagaling ng Diyos, magsumamo na kayo sa Kanya, na ang isip at damdamin nyo'y maging Kanya, upang huwag kayong matalo ng pagkatao nyo. Sapagkat kapag umiral ang pagkatao nyo, mahirap magbago. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Hindi po ako nagpapatama at hindi rin ako nagpaparunggit, lalong hindi ako nagpaparinig. Totoo lang po sinasabi ko. Dahil nakaakma sa kwento. Ang sa Ama ay sa anak, at ang sa anak ay sa Ama, at ang nasa Ama at sa anak, kanilang dalawa. Kung nasa Panginoon ka, ba't di ka pasakop? Ba't hindi ka pasakop? Ba't sa sarili mo doon ka pasasakop? Sa Kanya ka pasakop nang maiba ang isip at kalooban mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Sigurado po, pag yung inisip nyo, ay, naku, nakakatakot na may mga sinasabi na ni Apo Kunching, sigurado po, magagalit kayo, natatakot kayo. Pero kapag matuwid nyo pong inunawa, matuwid nyo tinanggap, matutuwa kayo. Dahil binabalaan lang kayo ng Panginoon, dahil binibigyan niya lang kayo ng paalala, na upang sa gayon, gawin niyong tama ang buhay ninyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ha? Ay, tatapak na po ngayon. Natatapak. At ang mahalaga, may pagbabago. Ay, malaki po. Malaki naman. Mabuti na lang malaki. Malaki naman na ba ang pananalig mo? Lumaki na. Sigurado mawawala yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kumusta ka na? Purihin ang Ama. Oo. Salamat. Salamat sa pagbabago. Pagbabago. Dahil nakadama ka. Yun ang totoo. Ha? Ayan. May pagbabago, no? Ang mahalaga may pagbabago kasi yun ang palatandaan kapag may pinadama ang Diyos, nagpapakilala siya sa iyo, kilalanin mo siya at may babaguhin siya sa iyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Tama ba? Nagpapadama na siya sa iyo, wala ka nang dinama kundi sarili mo. Paano ka naman niyang gagawaran ng maganda?
Hindi mo madarama yung magandang kaloob niya sapagkat dinadama mo'y tao pagkatao ka. Buhay bang Ama? Kaya, kung papaano ang pananabik mong pumarito kahit malayo ka, pinakikita naman ng Ama, may binibigay siya. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Kaya, sasabihin ng tao, gustong maging masaya, gustong maligaya. Sarili mo nga, hindi mo pinasasaya, hindi mo pinaliligaya. Tama ba? Bago ka pasayahin ng iba, sarili mo muna ang una. Dahil kung pinasasaya ka ng kahit na sinong nagmamahal, nagpapalaga, hindi mo madama, liligaya ka ba? Hindi. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, ang sabi ng iba, may tsismosang tao. Ang sabi ng iba, maraming totoo. Kaya't kung totoo ang tsismis sa mundo, huwag kang tutulad kahit kanino. Na tsismos at maninirang kapwa, nang di matangay ang salitang diwa. Na pagkatao ang pangungunahin mo't pangingibabawin, kaloob ang tao. Magnilay, magkulay, magtanto kang totoo. Kapag ang Ama ang siyang inuna mo, mapaparang lahat damdamin mong tao. Maghahari sa'yo'y banal na espiritu. Halin na kayo mga minamahal, magnilay at magkulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, dakila at walang kapantay, noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang buhay mo, siya ang lakas mo, kaya't marapatin mong tanggapin ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Ganito lang yan eh. Spinal. Halimbawa, yung pinaka-circuit breaker ninyo, yung daanan ng, meron pinaka-principal na linya. May nagalaw ng kaunti doon. Kahit isang kuryente lang. Magkaka-grounded dyan. Tama ba? Kaya, kailangang ayusin lahat yan upang maging maganda ang daloy ng bawat isang pinagtutunguhan. Kaya, huwag ka nang magtakat, huwag kang magdumali. Mabuti nga, di napunit ang iyong lamad eh. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Naniniwala po ba kayong ang lamad ay maaring mapunit, maaring mabali, maaring mapate? Subalit, dahil ang Ama ang tagabigay ng lamad, ng ugat, ng butot, siyang nagsa sa ayos. Tumingin ka lang sa kanyang kapangyarihan. Maniwala ka lang sa kanyang kadakilaan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya, yamang may pagbabago, dagdagan mo pa. Hambing sa pag-akyat sa baitang, pilitin mong makaakyat sa mataas. Huwag hanggang 3 baitang lang. Kung hanggang 3 baitang lang, napagod ka na, paano mo maabot ang 7? Hindi na. Pag bumaba ka, simula ka naman sa 1 baitang. Tandaan ninyo, kung may pinakikita at pinadadama ang Ama sa buhay ninyo, patuloy nyo siyang hanapin, kilalanin at tanggapin, at marami pang mapapakita, mapapakilala sa inyo. At yan ang pawang katotohanan, kaya't ang naghahanap sa Kanya ay nasusumpungan siya, at ang dinadama siya ay nararamdaman siya, at ang kumilala sa Kanya ay nakikilalang lubos siya. Di madali,
may hirap na pinagdaranan, kaya't ito ang babatahin mo hanggang makalaya ka, tao. Pagpalain kayo. Nekarameneahana, nekarameneahana, nekarameneahana. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Nakaunawa na po ba kayo? Ang pinakamahirap ngayong umunawa, na alam mo ba kung sino? Yung mga kabataan na ang gusto'y sanlibutan, no? Pero, at pasubali, kahit kabataan at gustong makilala ang Diyos, nagsisikap makilala ang Diyos, nararamdaman ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? At sino pa? Yung mga nakaligaw na ang gusto'y sanlibutan lamang kahit na matanda na. At kapag nakita at nakilala nila ang Ama, sila mismo susuko na. Dapat lahat ay sumuko, bata at matanda, lalaki at babae, anak ng Ama, kilalanin siya. Pagpalain kayo. Halina kayo, mga mahal ko.